Hi, I'm Angela, an agriculturist. And I'm Hani, a health physicist. And I'm Joyce, and I'm in sales. Yung topic natin for today is yung sa bagong product ng NutriHydro, which is yung BioProtect series. Ngayon, pag-usapan natin yung sa suba mo. So, Joyce, paano mo ina-explain sa mga growers natin kung ano nga, na nagtatanong kung ano nga ba yung suba mo? So, yung NutriHydro suba mo ay, ito ay biocontrol protection. Yan, ginagamit natin siya sa sakit o peste ng halaman nang hindi ginagamitan ng mapanganib na chemical, fungicide at o ng pesticide. So, yan, napakanya. Basically, fighting pathogens with good bacteria. So yung suba mo, good bacteria. Yes. Na naka-powder lang. Yes. So, honey, what do you think? Paano kaya ita-take ng mga farmers pag yung product pala is, ay bacteria pala yung nilalagay natin sa halaman? First of all, hindi po lahat ng bacteria ay bad. Yung mga good bacteria din tayo tulad ng probiotics at saka yung mga live bacteria na nasa Yakult, yogurt, na kapag in-intake natin or kinain, is healthy sa ating guts. So, huwag tayong mangamba kasi good bacteria to and for sure helpful to sa kung ano man yung pagkagamit. So, paano siya gagamitin since powder form? Paano siya ina-apply sa... So, for dilution naman, use 1/2 teaspoon of suba mo. Nakalagay siya sa instruction dito sa 20 liters of water. So, para sa bucket din siya. So, ang tipid din, no? Yeah, oo. Kasi onti lang din naman yung 1/2 teaspoon. Natipid din siya kasi sa onting powder na yung kakalat na yung, mag-grow yung bacteria or what we call proliferation ng bacteria dun sa water. Bukod dun sa, nasabi mo na yung dilution ng ating suba mo. So, Angela, paano siya ina-apply? Pwede siya gamitin pang basa na dun sa coco peat. Pag nagpupunla tayo para mauna sila dun sa root zone ng halaman pag nag-germinate na siya. And ayun, para makabuild na tayo ng healthy population nung bacteria dun sa halaman. Ayan. So, wait, babalikan natin yung sa dilution. Kasi 'di ba, yung tubig na gagamitin sa sa dilution nito. Kasi good bacteria siya, 'di ba? Pero bacteria. So, ano yung magandang tubig na gagamitin? Ano yung water na pwedeng gamitin? First of all, huwag gagamit ng chlorinated. Kasi yung chlorine can kill the bacteria. Gamit tayo ng distilled. And kung tap water man, ibilad muna ng 1 day. Tama ba? Para... yung practice din lang ng mga hydroponic growers na pinapasingaw nila for like overnight para hindi chlorinated yung water. Yep. So, kailangan unchlorinated or distilled yung gagamitin na ng water. Yung biocontrol suspension, basically yung tubig na may na nahaluan natin ng powder. Diba, yun yung ginagamit pang basa dun sa coco peat para mauna na siya dun sa halaman, makabuild na tayo ng healthy population ng good bacteria natin. Pwede rin siya idiretso dun sa water reservoir. Ayan. Safe din siya gamitin sa water reservoir para hindi madaling dumami yung mga pathogens natin dun sa system. Ayan. Kasi 'di ba pag nagkakaroon ng infestation ng sakit dun sa greenhouse, usually yung ginagawa ng growers is nagre-restart talaga. Kasi lalo pag buong greenhouse na affected, 'di ba? So magre-restart, sanitize ulit, linis. Pero yung after that naman gumaganda, 'di ba? Parang nababalitaan din natin, parang okay, maganda na ulit. Pero eventually babalik. Kasi hindi possible yung complete eradication ng sakit. So, meron may iwan. Kasi di ba ang hirap? Sa alcohol nga, 99%. Oo, may maiiwan pa rin talaga doon. Oo. And alam naman natin, mabilis dumami yung mga bacteria, yung mga pathogens. So, ayun, maganda na pag nag-restart tayo, at least, may protection na tayo na So, imbis na yung pathogens ulit yung dadami, meron na tayong may nauna na. May panglaban na tayo. Ayan.
Pero curious lang, pwede rin ba ito ipang-foliar? Sabi niyo, Oo. biostimulants, stimulants. Pwede siyang pang-foliar. Actually, pwede rin siya isabay dun sa biostimulants natin na pang-foliar. So, at least may added layer of protection ulit. So, ayun nga yung maganda. Ayun yung important sa IPM, sa Integrated Pest Management. May layers tayo of protection. So, meron tayong greenhouse, para hindi madaling makapasok yung mga insects, may mga ano tawag din? Mga sticky traps. Yung mga yellow sticky traps. Meron din blue actually. Yellow or blue na sticky traps. Tapos meron din tayong, ayun yung mga tinatawag na physical or cultural methods. Tapos ito naman yung isang biological method ng protection natin. Okay, so then, protektado talaga yung tanim na. So, mas better na una pa lang, gamitan na natin siya. So, para hindi nasa huli ang I-prepare na rin natin yung health ng ating mga halaman. So, ayun na nga, na-mention din kanina na from sowing pa lang ginagamit. Kasi very important, yung colonization, yung mauuna talaga sila dun sa roots. Kasi under the microscope, makikita mo talaga sila na nakapalibot dun sa roots. Biofilm. Oo, biofilm. So, pag nandun na sila, ayun, mas mahihirapang kumapit yung pathogens. Kasi, ayun, imagine, puno na ng good bacteria doon. Oo, mas mahirap na silang makapasok or dumami. Oo, kumapit dun sa roots ng halaman. Also, nag-release din sila ng enzymes na nagsusuppress ng growth ng pathogens. So, kaya nga nilalagay natin siya dun sa reservoir, di ba? So, pag may pathogens na natira doon, hindi sila ganon kadali dumami pag since may mechanisms din yung good bacteria natin na nagpre-prevent sa pathogens na dumami. Ano pa ba? May isa pa ako na-miss. So, ayun, may isa pa pala. Yung sa pag-induce niya ng resistance. So, induce systemic resistance. Parang vaccine. Oo. Kasi, sanay oo. halaman. Yes, parang nasasanay na yung halaman. Familiar na siya sa bacteria. Kaya mas alam na niya kung paano protektahan yung sarili niya against yung mga bacteria na nagko-cause ng sakit. Ayan. Tsaka pag mas healthy talaga yung halaman, mas iwas siya sa sakit and magpo-focus lang talaga siya sa paglaki niya. Tama. So, yung subamo natin, ano ba yung pinaka-target na disease para dito sa ating subamo? So, meron naman tayo. Ayan. Meron din naman nakalagay dito sa product label. Maganda siya against yung sa powdery mildew, sa gray mold, sa downy mildew, early blight, damping off, fusarium wilt, bacterial spot, bacterial wilt. So, mostly bacterial at fungal diseases. Ayun, hindi niya pa rin kaya talaga pag virus na yung tumama dun sa halaman. Pero, ayun nga, may action din naman siya against pests. May action din siya against insects. And alam naman natin na yung mga viral diseases, yung mga from virus, usually dinadala sila ng mga insekto. So, pag nakakontrol natin yung mga insect population sa greenhouse, doon natin na-prevent yung viral diseases sa mga halaman. Limitations naman ng bioprotect natin. Kasi lang to biological control, di ba? Hindi siya instant. Pag in-spray mo, hindi instant na gaya ng mga chemical na mamamatay agad. Parang Baygon, di ba? Mamamatay agad yung mga in-sprayan natin. Ito more on preventative talaga. Yung may na-mention ko nga kanina, yung layers of protection natin. So, ayun, hindi siya instantaneous yung action niya. So, ayun. Pero alam naman natin, prevention is better than cure talaga. So, Joyce, paano pa makakakuha yung mga lagi nagtatanong, yung curious na, yung gusto na itry ito subang? Para sila magkakaroon ng access? So, yung Nutriada subang, magkakaroon lamang sila ng access dito sa paggamit ng subamo
they need register sa ating sa NutriHydro website. So, kailangan nila mag-register muna. So, once na nag-register sila, magkakaroon sila ng training. So, yan yung training. So, after ng training, magkakaroon naman sila ng tests or quizzes about dun sa naging training nila. So, once na nakapasa sila sa training nila, ay sa quiz nila or sa test, ayan, magkakaroon na sila ng access about dito sa ating Subango. Also, beta trials pa lang ito. So, for testing pa lang. Nagkukuha kami ng data sa trials during this trial para ma-improve pa namin yung products. Yan, mas maging efficient, effective, at makakatulong pa siya lalo sa mga tan. Okay, so di ba naka-hydroponics kasi tayo? So, yung isang selling point is limited or walang pesticides and fungicides. Pero ayun, realistically kasi, pag all else fails, di ba may layers of protection tayo, pwede naman gumamit, pero as a last resort, and dapat responsible yung paggamit natin ng mga chemical na pesticides at fungicides. Ayun, pag severe na yung infestation and feel mo kaya mo pa isalba yung halaman, dun pa lang gagamit ng chemical. Pero ayun nga, as a last resort, better pa rin talaga na may prevention tayo. So, kung kaya pang hindi gumamit talaga, wag kasi yun yung magandang selling point lalo pag pinagkakatiwalaan na tayo ng market, na sinasabi natin na hydroponics, pesticide-free and fungicide-free. Mas maganda pa rin na ma-retain natin yung tiwala ng ating mga consumers, yung mga buyers natin ng produce. Inorganic man yung sa hydroponics, pero yun nga, pesticide-free naman siya. So, kaya panatilihin natin yun. So, we suggest na huwag talagang gumamit ng chemical. As much as possible talaga. May hindi pa ba tayo na-cover? So, ito yung available natin. Ayan. Available, yung Subango natin, yan nasabi nga natin kanina na ito ay for beta trials and or testing. Ayan, so, kailangan nyo muna mag-register. Ayan, nilinawin ko lang. Kailangan muna natin mag-register sa NutriHydro website. And then, once na nag-register na kayo, magkakaroon po yun ng training. So, kailangan nyo mag-training. And then, once na natapos na po yung training, magtitake po kayo ng test. So, sa test na yun, once na nakapasa po kayo, magkakaroon na po kayo ng access sa ating Subango. Pwede kayo mag-message po sa NutriHydro Facebook page, yung NutriHydro Plant Nutrient. Ayan. So, pwede kayo mag-message para sa pricing nitong ating Subango. Ayan. So, available naman po ito. Basta nakapasa po kayo sa training. Kung may mga questions pa kayo na hindi namin nabanggit, ayan, pwede po kayo mag-message po sa FB page. Ayan. So, again, this is Angela, our agriculturist, Honey Das, PCCs, and then I'm Joyce, I'm in sales. Ayan. Thank you. So, bye. Happy growing.